illegal ang ginawang sesyon at pag-take over mga kababayan sa mga posisyon nitong Senate minority sa Senado kanina. Yan talaga ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano dahil hindi daw constitutional ito mga kababayan. In short, null and void ang ginawa nilang sesyon kanina. At malamang sa malamang mga kababayan, iaakyat na naman ito sa Korte Suprema. Dahil, ang sabi ni Sherwin Gatchalian kanina mga kababayan ang kanilang ginawang quorum daw na sabi nila mga kababayan na 12, sapat na daw mga kababayan dahil ang kanilang pinagbasihan ay ang 22 senators ng Pilipinas. Hindi kami na-inform, 22 na lang pala ang senador sa Pilipinas. Kahit pa'y nakakulong si Jinggoy mga kababayan at si Bato nagtatago dahil sa warrant of arrest ng ICC, senador pa rin sila. Hindi yan nangangahulugan mga kababayan na 22 na lang sila. Kaya illegal ito mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Ang kapal ng pagmumukha mga kababayan, ginawa talaga nila lahat para mapigilan ang hearing sa flood control. At napakahudas nito si Cheese mga kababayan. Traidor, satanas. Dapat talaga mga kababayan makulong din yan. Unahin yan sa pagpapakulong mga kababayan dahil kasabwat ng Marcos mga kababayan Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisahan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo ay parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Isa na lang ang kulang nila mga kababayan talaga. Isa na lang ang kulang. 12-12 ngayon Pero sa mga minority mga kababayan, feeling nila, binendalo nila ha. Feeling na sila na talaga ang may hawak ngayon mga kababayan kahit 12 lang sila. Pero may laban pa tayo. May laban pa tayo. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis. Man-made By crisis. the minority, in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Paano? Ngayon, kung talagang legal na mga kababayan na naagaw na nila ang Senado, wala na, patay ng demokrasya. Stamping pad lahat yan mga kababayan, ibangag. Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. Yan. Alam nyo kung anong bendalo nila mga kababayan? Reason ng mga Marcos senators? 22 na lang daw ang senador ng Pilipinas. Diyos ko Lord. Ano pala yan? Sina Bato? Sina Jinggoy? Kahit pa ginigipit ninyo yan, senador pa rin yan ng Pilipinas. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable. Kasi doon po, tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil, tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Ay wala nga basura nga sa kanila mga kababayan Hindi sinusunod. Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala nang patas? Manda talaga yung mga buwisit na yan. Umanda yung mga buwisit na yan. Na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem or pro tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? Tapos mga kababayan, paano sila conduct ng hearing is hindi sapat ang 12 mga kababayan bilang quorum. Mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas talaga ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President
Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Oh, ayan ha. Pakinig kayo ha. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President pro tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Oh, wala pa nag-elect ha. Hindi pa sila nag-elect mga kababayan dahil 13 ang kailangan. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po Yan. na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Oo. Death, Yan mga kababayan. buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI to. Oh. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho. Hindi pa nila naalis ha, legally mga kababayan ha. Kaya nga acting ang tawag nila. Hindi pa nila naalis si Senator Alan Peter Cayetano dahil kailangan nga 13. Ako, absolute incapacity. Siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat Illegal. na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin, Nag-trigger na si na Cheese. nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday. Grabe no? Grabe no? Pumunta lang ng session hall para magkakorum mga kababayan. Wala ng kaso. Grabing pangbebendalo. lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan. That's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating. So 12 Kilay! plus 1 equals 13. Kilay. Oh. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Pang-11 pa rin. Ang nang-11 pa rin ang 12. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Oh, Hindi basta po ano ba lang. ako lang ang katanging Dumaan kayo sa proper. Hindi yung, dahil 22 na lang daw ang senador. Sila mga kababayan, nag-presume sila ng 22 na lang senador. Si Bato nga, what if, magpakita si Bato. Sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay Wala. ng acting. Oh, acting. Mga artista, acting. Senator Willie Mahilig Cruz yan. mag-acting. Oh, hindi yan Hindi yan abogado ha. Gago lang yan. Si Gatchal yan. Ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This You're is not playing with just fire. about the Senate. This is about the Philippine Constitution. You are playing with the Mga kababayan, devil. sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi ba yung mga committee, Diba? Alam na this. Para pigilan mga kababayan ang flood control hearing bukas. Pero tuloy daw Itutuloy. para walang blue ribbon committee So hearing kung invalid ngayon mga kababayan, tuloy ang hearing. bukas para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Oh. Grabe Ngayon, no? ang presiding officer, bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ng rules ay kailangan pa Yan, kasalanan ng mga bangag mga kababayan. na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po. Illegal. Ang session kanina. Oh, illegal ang session. So this is Bend their the law. answer to the crisis they made. Bend From May 11 till the now, law. crisis after crisis, pinapasok yung NBI ng May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment,
they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y Political nakikiusap crisis. sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasinediya tayo. The country is already in an economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis because of what's happening in Israel, Iran, US, in what's happening with that conflict. Marami pong naghihirap na, mas maraming maghihirap pa. We need the impeachment to be fair and impartial. We need to investigate the flood control scam Investigate. in a very impartial way. Yan that will be talagang investigation satisfactory ng flood to all our control. people. And we need a functioning Senate, an independent Senate. Hindi yung mga kababayan, isang tawag lang ng palaka. Huwag niyo po kaming Oo, alalahanin na. mga kababayan. Okay po ako. Okay ka lang, pero ang Pilipino hindi na. Talagang maraming nabuisit na They can kababayan. try to remove me, they can kill me. But they will not kill Wag the naman. idea Pero pwede ka of a talaga, no? democratic Philippines. Pwede led siyang i-kill talaga ng mga bangag mga kababayan. not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po, at natatawa yung iba, that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI, gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita, si Senator Ailey, wala daw katotohanan yun. Ngayon po, binasura ang Constitution. Ano ba tingin yung kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. Yes! O paano na yan? Inagaw nila ang committee eh. Si Tulpok na daw. So kung illegal yun mga kababayan, si Senator Marcoleta pa I rin. am still the legitimate, legal, Oh, moral ayan. Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. Gumawa ng illegal. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating Ayan. mga kababayan who wants Illegal, to pray or have a Pamor. prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside the Colombo. Ang problema po, Oo, dahil yung USAA mga kababayan pinalitan nila ang USAA, no? pag in-outside nyo the Colombo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nyo na pong sinabing, Hala, matindi ito mga kababayan bukas. Baka hindi papasukin ng USAA. Kaya pala, no, pinalitan. sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Oh. Sana naman po, tonight, makapag-isip Hala, grabe ang mga ito. gumagawa nito. Again, sincerely po, Happy na sila Palakpakan ng mga animal. we pray for all of our leaders and we tell everyone here, Parang success sila mga kababayan. Ang tawa, abot tayo nga. let's pray for our country and may God bless the Philippines.